Okay, isipin nyo to. Isang pares ng sapatos, ginawang bilyon-bilyong dolar. Paano? Paano ba na pinaging pinakamayamang tao sa Pilipinas for 11 straight years ang isang immigrant na nagsimula sa pagbebenta lang ng sapatos? Yan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon. Susubukan nating himayin ano ba yung mga desisyon, yung mindset, yung mga ginawa niya na nagdala sa kanya sa tuktok. Dahil ito ay kwento ni Henry Sy Sr. na kilala rin bilang Tatang, ang tinaguri ang ama ng Filipino retailing. Pero higit pa sa titulo, it's a story of pure ambition. Grabe yung perseverance and vision na hindi lang bumago sa buhay niya, kundi binago ang buong Pilipinas. At dito lahat nagsimula. Sa edad na 12 anyos, kadarating lang ni Henry Sy sa Pilipinas galing China. Ang buong mundo niya, isang maliit na sari-sari store ng tatay niya. Simple lang, pero doon niya unang natutunan ang mga pasikot-sikot ng pagnenegosyo. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Nasira at nasunog ang tindahan nila noong World War II. Para sa marami, dito na siguro matatapos ang kwento. Game over na. Pero para kay Henry Sy, hindi pala. Ito pala yung simula. At dito na nga nagsimula yung solo journey niya, ang kapanganakan ng unang shoe mark. So after the war, nagbenta-benta muna siya sa lansangan, sipag at tiyaga, hanggang sa nakaipon siya ng sapat na puhunan. At noong 1958, binuksan niya ang kauna-unahang tindahan niya ng sapatos sa Carriedo, Manila. Ang pangalan? Shoe Mart. Oo, yan na yon. Yan na ang simula ng SM. Walang tagumpay kung walang pagsisikap. Yan yung naging mantra niya, yung core belief niya. Paulit-ulit niyang pinatunayan na ang success, hindi yan swerte. Bunga yan ng walang tigil na trabaho at dedikasyon. Pero syempre, hindi naman naing madali yung daan niya, no? Humarap siya sa sunod-sunod na krisis na sumubok hindi lang sa negosyo niya, kundi sa buong bansa. Isipin mo ha, mula sa pagbangon pagkatapos ng gyera hanggang sa matinding economic crisis noong 1983, pati na rin yung political instability at mga coup attempts noong 1989. Habang yung ibang negosyante takot at binenta na yung mga ari-arian nila, anong ginawa ni Henry Sy? Ginawa niya yung kabaliktaran. Sa gitna ng gulo, doon siya nakakita ng opportunity. Doon siya namuhunan, doon siya nag-expand. Grabe, a very, very bold strategy. Itong pag-iisip na to ang nagdala sa kanya sa isang napaka-importanting tanong. Sa isang bansang tropical tulad ng Pilipinas, paano mo nga naman aanyayahan ng buong pamilya na lumabas, mamasyal at mag-shopping kung sobrang tindi ng init sa labas? At yung sagot niya sa tanong na yon, well, yun ang naging susi sa pagbuo ng kanyang dambuhalang imperyo. Ang sagot niya? Pure genius. Noong 1985, binuksan niya ang SM North EDSA. Hindi lang ito basta tindahan ha, isa itong super mall. Isang one-stop shop para sa pamilya. May aircon, may sinehan, may mga restaurant. Itong isang idea na to, binago niya ang buong kultura ng retail sa Pilipinas. Ginawa niyang experience, isang family bonding, ang pag-shopping. At hindi siya tumigil dyan. Mula sa mga mall, pumasok siya sa banking, nakuha niya ang BDO, pumasok siya sa real estate gamit ang SM Prime, nag-diversify siya. Pinalaki ang kanyang mga negosyo hanggang sa naging isa itong higanteng conglomerate. At sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, umabot ang kanyang net worth sa, $19 billion. Ito ang nagpatibay sa estado niya bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas sa loob ng 11 magkakasunod na taon. Pero kung aalisin natin yung pera, ano nga ba talaga yung tunay na pamana, yung legacy na iniwan ni Tatang Henry? So ano yung mga aral na makukuha natin sa buhay niya? Ito, 4 na bagay. Una, start small. Magsimula ka sa maliit tulad ng Shoe Mart niya. Pero pangalawa, laging think big. Isipin mo yung malaking vision tulad ng mga supermalls. Pangatlo, persevere. Bumangon ka sa mga pagsudok tulad nung nasira yung tindahan nila. At pang-apat at napaka-importante, find opportunity in crisis. Mag-invest ka kapag takot ang lahat. Yan ang 4 na haligi ng tagumpay niya. At bukod sa negosyo, malaki rin yung naging epekto niya sa community. Sa pamamagitan ng SM Foundation, tumulong siya sa edukasyon, kalusugan at disaster relief. At siguro, ang pinakamahalaga sa lahat, yung mga kumpanya niya ay lumikha ng milyon-milyong trabaho para sa mga Pilipino. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to.
Pinatunayan ng kwento ni Henry Sy na kahit ang pinakamalaking puno, nagsisimula lang yan sa isang maliit na buto. So para sa'yo, ano yung buto na itatanim mo ngayon? Bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala lang po. Itong pinag-usapan natin ay para sa educational purposes lamang. Para sa personal na payo na angkop sa inyong sitwasyon, napakahalaga po na palaging kumonsulta sa isang professional financial advisor. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa Silent Wealth. Please mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga susunod nating tips and strategies para palaguin ang inyong yaman.